Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello! Thank you for being with us again today, and let's start with today's story. Nabubuhay akong may tinatagong sikreto sa loob ng 6 na taon at kailan lang ay naging magulo ang buhay ko nang madiskubre ng aking asawa ang palihim kong mensahe sa isang babae sa Thailand. Isa akong maambisyong lalaki. Palagi akong nangangarap na maging isang espesyal na tao at makapaglakbay papunta sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya nagtapos ako ng kursong edukasyon sa kolehiyo dahil nais kong makahanap ng trabaho bilang isang guro sa Amerika at doon na manatili ng permanente. Pero hindi naging madali sa akin ang lahat. Maging ang paghahanap ng trabaho dito sa ating bansa ay ganoon din. Hindi rin madali makakuha ng trabaho kahit pa meron akong lisensya bilang guro. Sa paghahanap ng trabaho dito sa bansa natin, may tumanggap naman sa akin pero alam kong hindi iyon ang magiging tulay upang ako'y makaalis papunta sa ibang bansa. At sa pagtiyaga, natanggap ako bilang guro sa isang preschool sa isang eksklusibo at mamahaling pribadong eskwelahan. Hindi man ito ang aking plano. Pero ako'y nagpapasalamat dahil hindi sobrang baba kahit papano ang sinasahod ko. Gayunpaman, hindi ito pumigil na mawala ng pag-asa na maabot ang pangarap ko. Pansamantala man itong naantala pero hindi nangangahulugan, hindi ko na ito itutuloy. Simula pa nung pagkabata, nais ko nang makaalis sa ating bansa at nais magtrabaho at manirahan sa tirahan ni Uncle Sam. Kung tawagin na mas maunlad kaysa sa ating bayan. Sa parehong eskwelahan ko din natagpuan ang asawa ko. Nagustuhan niya ako dahil sa pagkakaroon ko ng mataas na pangarap at determinasyon sa aking mga kilos at pananalita. 1 taon lang kami naging magkasintahan bago kami nagdesisyon na lumagay na sa tahimik. Napakabait niya. At para siyang isang anghel sa sobra niyang ganda. Tulad ko na nais din niyang maglakbay upang makita at masaksihan ang ganda ng iba't ibang parte ng mundo. Nakasama ako. Kung kaya sa tingin ko siya na ang perpektong misis at ako'y pinalad na makilala at mapasa akin siya. Hanggang sa noong nagbuntis siya ay nagbago ang lahat sa akin. Ang pagbubuntis niyang hindi naman namin pinagplanuhan pang mag-asawa. Ngunit ang buhay hindi lahat ng plano ay nagagawa. Noong isinilang na ang aking anak, umikot na lamang ang mundo ko sa aking asawa at aking anak. Ang mundo kong pampamilya ay labis na maliit kumpara sa mundo na dati kong pangitain na napakalaki na inaasam-asam kong ako'y maglalayag at handang matunghayan, madiskubre ang iba't ibang bagong bagay. Ang makita sa isipan na maranasan ang mga ito ay tiyak kong nagbibigay sa akin ng labis na kasiyahan. Subalit, ang aking emosyon ay naglalaban sa pagitan ng kasiyahan ng dulot ng aking pamilya at kalungkutan dahil ang aking pinapangarap ay pahirap na makamit o maabot ko ito. Nakikita ko naman sa asawa ko na lubos siyang natutuwa sa aming anak. Sino ba naman ang hindi, di ba? Habang pinagmamasdan ko ang mga matatamis ng ngiti niya, habang karga-karga niya ang aming anak, tila ba nawala na sa kanyang isip ang pangarap namin na binuo noong bago pa dumating ang aming anak. Kumbaga, nakikita ko na sa kanya na kontento na siya sa kung anong buhay na meron siya ngayon. Lahat ng bawat galaw niya ay para sa aming anak. Hindi ko ito inirereklamo. Bagkos ako'y nagagalak dahil batid kong kung gaano niya kamahal ang aming supling. Kaya hindi ko maiwasang mapatanong kung paano niya nagawang magbago ng isip at damdamin hingil sa aming pangarap namin dati. Hindi ko maiwasang magalit sa sarili ko dahil hindi ko kayang bitawan ang pangarap kong mangibang bansa. Bagamat kahit anong pilit kong itago ang kalungkutan ko dahil hindi ito ang buhay na gusto ko. Hindi ito ang magpapakontento sa akin at hindi ko gusto na tumanda sa bansang aking sinilangan pero nahalata pa rin ito ng aking asawa. Bakas daw sa aking muka, galaw at pananalita na dismayado ako at alam niya ang dahilan kung bakit. Kinausap niya ako
at matapat kong inamin sa kanya ang lahat, maging kung paano ako sobrang nalugmok sa kalungkutan dahil papalayo ako ng papalayo sa pag-abot sa aking pangarap. Ayon sa kanya ay mahalaga ang pamilya namin at mahalaga din ang pangarap ko, kaya't hinikayat niya akong huwag mawala ng pag-asa. Kung nais kong makamit ito, hindi ako dapat maghanap ng dahilan para hindi ito maabot. Noong narinig ko ang mga salita niya, ay tila ba nagkaroon ako bigla ng lakas. Napaisip ako, tama nga siya. Imbes na maglugmok at maghanap ng dahilan, ay dapat akong humanap ng paraan upang matupad ko ang aking pinaka-inaasam-asam. Agad akong naghanap ng trabaho bilang guro sa ibang bansa at nakakita ako ng bakanteng guro sa akademikong Ingles sa bansang Thailand. Hindi man sa Estados Unidos, pero tiyak namang hakbang na ito sa aking pangarap. Nilakad ko na ang lahat ng mga kinakailangang dokumento at dihamak na mas malaki ang kikitain ko doon kumpara sa sinasahod ko dito. Mababa din ang cost of living sa Thailand. Kaya sigurado akong makakatulong ito para mas makaipon ako ng pera para maipadala sa aking asawa at anak. At bukod doon ay madidiskubre ko na din ang ibang bansa, hindi lang ang Pilipinas. Kinausap ko ng masinsinan ang aking asawa at ayon sa kanya, kung tatagal lang ito ng ilang taon ay walang magiging problema sa kanya. Maaari naman daw siyang manatili sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang sa ganon ay may makatuwang siya sa pag-aalaga ng anak namin. Huwag na daw akong magdalawang isip na sunggaban ang pagkakataon. Subalit, nung nakarating ako ng Thailand, tila ba mas nakursunadahan ko ang mga babae at bar sa kultura ng bansa. Madaming magagandang temple at iba pang pasyalan ang meron ng bansa. Pero nung napadpad ako sa isang lugar na hile-hilera ang mga clubs at bar, ay nalula ang aking mga mata at napawaw sa ganda ng mga babaeng nagtatrabaho dito. Kaya pala sikat na sikat ito sa mga banyagang bumibisita dito. Sa aking isipan, marahil ay dahil sa pangungulila ko sa aking mag-ina. Kaya naengganyo akong subukan ang mga babae sa ibang bansa. Pero sa kaibuturan ng aking puso, dahilan ko lang iyon. Maski ako ay nagulat sa aking sarili na meron pala akong ganoong katangian na hindi kayang labanan ang tukso kapag ito ay lumapit sa akin. Sa tuwing wala akong turo sa pinapasukan kong eskwelahan, ay agad akong pumupunta sa isang bar sa Thailand kung saan ang mga babae ay walang ibang suot kundi ang kanilang mga bikini. Kung babalikan ko ito ngayon ay nakakadiri ito, pero noon, para sa akin, ang lugar na iyon ay para akong lumilipad sa ulap, presko at iba ang kasiyahang hindi ko maipaliwanag. Mag-isa lamang akong nagpupunta doon dahil ayokong malaman ng mga kababayan ko na katrabaho ko ang tungkol sa ginagawa ko. Dahil maaaring matanggal ako sa trabaho at mapauwi ako sa Pilipinas nang wala sa oras. At isa pa, maaaring isumbong nila ako sa naiwan kong asawa sa bansa. Madalas ay umiinom ako ng alak at nanunood sa mga sumasayaw, pero di nagtagal ay inilalabas ko na din ng bar ang ilan sa mga babae doon at buong gabi kaming nagkakasiyahan. Sa totoo lang, higit na malaki ang kinikita ko kumpara sa halaga na sinabi ko sa misis ko. Hindi ko sinabi ang totoo dahil nilulustay ko ito sa mga babae sa bar. Para akong mababaliw noong mga oras na iyon na parang isang asong na parang nakawala sa hawla. Hayok na hayok ako gumawa ng mga ganong bagay. Maging ang anak ko sa Pilipinas ay hindi naging dahilan para itigil ko ang paglulong ko sa pag-inom at pambababae. Ang pangarap kong makapunta ng Estados Unidos ay napalitan nung naramdaman ko na ang kakaibang kasiyahan. Hanggang sa isang maulan na gabi, habang naglalakad ako sa isang madilim na eskinita, papunta sa paborito kong lugar, ay nakita ko ang isang babae na minsang nagpatalon sa aking puso. Maliit, payat ang pangangatawan, may kalakihan ang mata, may kaputian ang balat, makinis at amoy rosas ang halimuyak ng kanyang katawan. Hindi maikakailang ako'y nabighani sa kanya. Nabighaning hindi katulad ng pagmamahal. Nabighani
dahil sa tawag ng laman. Nakuha niya ang atensyon ko dahil iba siya sa mga babaeng naroroon sa bar. Sigurado akong matagal na siyang nagtatrabaho sa lugar, ngunit mukha siyang isang inosenteng babae na nagmula sa probinsya. Sa aking imahinasyon, siya ay isang babaeng nakulong sa isang lugar na puno ng mga naglalaway na mga kalalakihan. Hindi ko mawari ang aking nadama nung mga oras na iyon, at ang tanging pumasok sa aking isipan ay ang pagnanais na pag-aari ko siya na kailangan protektahan at sagipin siya sa lugar na iyon. Umupo ako sa isang maliit na mesa malapit sa entablado kung saan siya ay sumasayaw. Sa totoo lang, tila nakatayo lamang siya doon at nag-aalinlangan na gumalaw. Halatang halata mong hindi pa siya sanay at napipilitan lamang. Inaya ko siyang tumabi sa aking inuupuan at binilhan ko din siya ng maiinom. Nagkausap kami gamit ang wikang Ingles. Natuto na lang daw siya ng Ingles dahil marami silang mga banyagang parokyano. Hanggang sa may lumapit sa aking waitress at sinabing may ibang nagnanais daw sa babae na makatabi siya. Mariin kong pinilit na bibili pa ako ng maraming maiinom para sa babae kaya hindi pa siya maaaring umalis sa piling ko. Ngunit naging makulit ang waitress at sinabing kailangan daw ng babaeng lumipat ng ibang mesa. Hindi ako nakapagpigil at nagalit ako ng tuluyan hanggang sa tinanong ko kung bakit ba nila ipinagpipilitan na paalisin at palipatin ang babaeng kasama ko. Sabay itinuro niya ang tatlong kalalakihang medyo may malaking pangangatawan na nakaupo sa madilim na bahagi ng bar. Dala na din ang pagkalango ko sa alak ay matapang akong tumayo at nagtungo sa mga lalaking iyon upang sabihin na gamit ang wikang Ingles na akin ang babaeng iyon nung gabing iyon at hindi siya pupunta sa ibang mesa. Hindi mukhang banyaga ang mga kalalakihan at tila ba pagmamay-ari o kilala nila ang may-ari. Para sa ating mga tagapanood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe ng bar na iyon o di kaya ay mga gangster sila. Pinagduduro ko sila at saka ako tumalikod upang bumalik ako sa mesa. Ang sunod na naalala ko ay itinaboy ako palabas ng bar at saka ako pinagbubugbog ng mga lalaki. Sobrang nakakatakot ang mga nangyari at akala ko nga ay katapusan ko na nung mga oras na iyon. Nagkataon namang may lumabas na isang lalaki at nabaling ang atensyon ng tatlo dito. Nung may pagkakataon, agad akong kumaripas ng takbo nung hindi sila nakatingin sa akin na hindi ininda ang mga sakit na aking nararamdaman. Ang tumatakbo lang sa isip ko noon ay gusto ko pang mabuhay. Dahil sa karanasan na iyon, ay ilang linggo din akong hindi nagpunta ng bar. Pero dahil sa paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ko ang babaeng nakilala ko noon, ay hindi ko na din napigilan ang aking sarili. Isang buwan ang nakakalipas nang sinubukan ko muling bisitahin ang lugar na iyon, ngunit bigo akong matagpuan siya. Tinanong ko ang waitress kung nasaan ang babae at nakakapanindig balahibo ang sinagot niya sa akin. Ayon sa kanya, ang mister daw ng babaeng hinahanap ko ay kasalukuyang nag-aagaw buhay matapos niyang makipaglaban ng buhay noong binugbog siya ng tatlong kalalakihan sa may eskinita. Ang lalaking biglang sumulpot pala noong pinagbubugbog ako ay ang kanyang asawa. Hindi ko alam kung bakit siya naroon, kaya nung ako'y nakapuslit, siya ang pinagbalingan ng mga iyon. Nagpapasalamat ako dahil hindi niya nalaman na ako ang naging ugat kung bakit nagsimula ang gulong iyon, na yung mister niya ang napagbalingan nung sumulpot siya sa eskinita na tumakbo ako ng kasing bilis ng kidlat upang maisalba ang sarili kong buhay. Takot na takot daw ang babae na magtungo muli sa bar, kaya nagdesisyon itong umalis sa bar at magtinda na lamang ng gulay at Thai curry paste sa isang palengke habang inaalagaan ang kanyang mister. Nalaman ko din na meron silang isang anak na babae na kasing edad ng anak ko. Hindi ko na nasikmura ang bar na iyon kaya umalis na agad ako. Kinabukasan ay nagbabakasakali akong matagpuan siya kaya nagtungo ako sa palengke na malapit sa lugar. At doon ko nga siya nakita, katabi niya ang kanyang anak na babae na kasalukuyang natutulog. Lumapit ako sa kanya at nag-hello na para bang aksidente ko siyang nakita. Mukhang nakilala naman niya ako
kaya sinuklian niya ako ng matamis na ngiti. Nag-usap kami sandali at bumili ako ng gulay sa kanya bago tuluyang umuwi. Hanggang sa mas napadalas na ang pagbili ko sa kanya kahit hindi ko naman talaga kailangan para lang makausap ko siya kahit panandalian lamang. Isang beses habang nag-uusap kami ay nalaman kong pumanaw na pala ang kanyang mister dahil sa pinsalang natamo niya sa insidente. Nung gabi ng insidente ay susunduin na dapat siya ng kanyang mister nang may napansin siyang isang lalaking pinagtutulungan sa iskinita at hindi siya nagdalawang isip na tulungan ang taong iyon. Pero hindi niya akalaing yun na pala ang magiging mitsa ng kanyang buhay. Parang binagsakan ng semento ang puso ko at ang aking konsyensya na parang multo na hindi ako tinitigilan makaramdam ng takot noong mga oras na iyon. Ayon sa kanya ay napakahirap para sa kanya na suportahan ang mga kailangan ng kanyang anak mula sa kakarampot niyang kinikita sa pagtitinda ng mga gulay. Nagtitiis na lamang daw siya dahil wala na siyang ibang mapapasukan at hindi na daw siya babalik sa peligrosong lugar na iyon. Batid ko ang labis niyang pagdadalamhati sa nangyari dahil wala man lang nanagot o naparusahan upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng kanyang mister. Kunwari ay hindi ko alam ang nangyari sa kanyang asawa kaya tinanong ko siya kung maaari ko ba silang ibili ng hapunan ng kanyang anak. Pumayag naman siya kaya nung sumunod na Lunes kung saan sarado ang palengke ay nagkita kaming tatlo at kumain sa labas. Nasaksihan ko kung paano siya naging isang mabait at maarugang ina sa kanyang anak. Sobra akong nakokonsensya habang nakikita ko sila dahil alam ko sa sarili ko na ako ang rason ng pagkawala ng kanyang mister. Hindi ko naman nakayanang aminin sa kanila ang lahat kaya itinago ko na lang ang lahat ng iniisip ko sa isang masayang muka. Nung papaalis na sila ay nag-abot ako ng kaunting pera sa kanyang anak bilang tulong. Ibinigay nila ito pabalik sa akin ngunit pinilit ko silang tanggapin ito at sinabi kong ibili niya ito ng gamit o laruan para sa kanyang anak. Labis silang nagpapasalamat sa akin at nung inaya ko silang makipagkitang muli sa ibang araw ay hindi naman sila nagdalawang isip na pumayag. Kaya pagkatapos noon ay halos linggo-linggo na kaming nagkikita at palagi akong nagbibigay ng pera sa kanyang anak. Siguro ang halaga ng perang ibinibigay ko ay kalahati ng kinikita niya sa pagtitinda sa palengke. Kaya alam kong malaking tulong na din iyon sa kanila. Isang buwan ang dumaan at inimbitahan niya ako sa kanilang maliit na tahanan sa ikalawang palapag na paupahan. Nagluto din siya ng hapunan habang natutulog ang kanyang anak. Nung papaalis na sana ako ay niyaya niya akong manatili ng buong gabi. Nagulat ako nung sinabi niya iyon. Wala akong romantikong nararamdaman sa kanya at dala lang ng konsensya ko. Kaya ko ginagawa ang mga bagay na iyon sa kanilang mag-ina. Naisip ko na nabigyan niya ng ibang kahulugan ang pagmamalasakit na ibinigay ko sa kanya at iniisip niyang interesado ako sa kanya kaya ko iyon ginagawa. Kung sa bagay, mabibigyan nga ng ibang kahulugan ang kabaitan ko sa kanila dahil hindi normal na gawain ng isang tao ang pagtrato ko ng maganda sa kanila kung hindi ako interesado sa babae. At tumanggi ako at sinabi kong hindi maaari at tanging bilang kaibigan lang ang nararamdaman ko sa kanya. Halata kong nahiya siya pero kalaunan ay naging magkaibigan kaming dalawa. Habang naglalakad ako pauwi ay mas lalong bumigat ang pakiramdam ko. Napagnilay-nilayan ko na ako'y isang hunghang at hindi ginamit ang pag-iisip. Imbis na makatulong ay tila nasamantala ko ang kahinaan at pag-iisa niya. Hindi ko inaasahang mangyayari sa akin ang ganitong gusot ng kapalaran. Ang orihinal na plano ko noon ay magtatrabaho lamang ako sa Thailand ng 3 hanggang 5 taon. Subalit, napaikli ito ng 2 taon bago ako tuluyang umuwi ng bansa. Sa totoo lang, takot na takot ako nung mga oras na iyon. At sobra akong binabagabag ng aking konsensya sa tuwing nakikita ko ang mag-inang iyon. Pakiramdam ko ako ang pinakasinungaling at pinakaduwag na tao sa buong mundo.
Hindi ko man lang maamin ang katotohanan at duwag na harapin ang realidad. Kahit nung nakabalik na ako ng Pilipinas, ay nagpatuloy pa din ako sa pagpapadala ng pera sa mag-ina sa Thailand. Sa ganitong paraan, pakiramdam ko, nalilinis ko ang aking konsyensya. Araw-araw akong nagdurusa dahil kinakailangan kong itago ang sekretong iyon sa aking asawa at anak. Ilang beses ko nang gustong aminin ito sa aking asawa, ngunit natatakot ako dahil kung sasabihin ko iyon ay kailangan ko din ilabas ang katotohanan na niloko ko siya noon at nagbibigay ako ng pera sa iba sa kabila ng paghihirap namin palakihin ang sarili naming anak. Lumisan ako ng Thailand dahil puno ako ng takot. Ngayon naman, nabubuhay din ako ng puno ng takot na baka matuklasan ng aking asawa ang aking sikreto. Ngunit, nakaukit na sa kapalaran na mabunyag ang lihim na pilit kong tinatago. Isang araw, nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa isang babae. Kaibigan ito ng babaeng tinutulungan ko sa Thailand. Namatay daw sa aksidente ang babae, kaya napilitan ang anak nitong babae na tumira sa probinsya kasama ang mga lolo at lola nito. Napag-alaman ng kaibigan ng babae na nagpapadala ako sa kanila kaya nakiusap siya na ipagpatuloy ko ito dahil salat sa pera ang pamilya ng bata, lalo na ngayong wala na ang ina nito, wala nang magtatrabaho para sa kanila. Tuliro ako, hindi alam ang mga susunod na gagawin. Ngunit hindi ko naman nais na pabayaan na lamang ng ganon-ganon ang bata, kaya nanatili ako sa pakikipag-ugnayan sa kaibigan ng babae para mapagpatuloy kong matulungan ang bata. Isang gabi, habang nakikipag-usap ako sa babae, ay hindi ko namalaya na nakatulog ako. Labis ang pagod ko nung araw na iyon. Nung nakatulog na ako, ay nabitawan ko ang aking cellphone, kaya nalaglag ito sa sahig na lumikha ng malakas na tunog. Nung narinig ito ng misis ko, ay agad siyang pumasok sa kwarto at pinulot ang aking cellphone. Laking gulat niyang makita, nakikipagpalitan ako ng mensahe sa ibang babae. Siyempre kagaya ng ibang babae, ay sobrang nanggagalaiti sa galit ang asawa ko. Noong una ay inakala niyang niloloko ko siya. Sino ba namang hindi mag-iisip ng ganon, lalo na at nagpapadala siya sa akin ng litrato ng isang bata. Nais ko mang magpaliwanag, ngunit hindi ko alam kung paano uumpisahan. Dumating na ang araw ng paghuhukom at komprontasyon sa misis ko. Nanlumo ako sa sitwasyon at hindi na daw siya nagtitiwala sa akin at nakakasuka daw ang pagtakbo ko sa responsibilidad. Dahil daw sa kahibangan ko ay nawalan pa ng buhay ang isang inosenteng lalaki. Sumigaw siya sa akin ng, tatakbo ka din ba kung kami naman ang anak mo ang mga ilangan ng tulong? Sinabi niyang kailangan niya ng oras para makapag-isip at pinag-iisipan niya kung makikipaghiwalay ba siya sa akin o mananatili na lamang para sa aming anak. Inamin niya na hindi na rin siya sigurado kung maibabalik pa niya ang nawalang tiwala sa akin. Kailangan niyang mapag-isa upang makapag-isip kung anong dapat niyang gawin. Pero sa kabilang banda, naiintindihan daw niya ang desisyon kong pagsuporta na ginagawa ko para sa batang nasa Thailand. Nasa sayo yan kung ipagpapatuloy mo ang ginagawa mo sa batang iyon. Pera mo naman yan. Tutal simula pa lang nung umalis ka, hindi ka na naging tapat nung inilihim mo ang tunay mong kita para lang may panglustay ka sa bisyo mo. Kalmado niyang sinabi. Umalis silang mag-ina kinabukasan at ako'y naiwang mag-isa. Para akong naglalakad sa basag na salamin araw-araw. Napakasakit kahit na dahan-dahan akong naglalakbay, sabay unti-unting gumagaan ang pakiramdam ko ngayon dahil hindi ko na kailangan magtago. Napagpasyahan kong ipagpatuloy ang pagbibigay ng suporta sa batang babae sa Thailand hanggang sa pagtungtong niya sa wastong gulang bilang kabayaran sa kinantungan ng kanyang ama. At harapin ang responsibilidad ko sa asawa at anak ko. Kaya kung anuman ang maging desisyon ng aking misis, ay buong lakas kong tatanggapin. At kung tuluyan na siyang makipaghiwalay sa akin, ay kailangan ko pa ring panindigan ang pagiging ama ko sa aking anak. Sa ngayon, kailangan ko munang maghanap ng paraan upang makakuha ng malaking pera para matustusan ko ang aking mga responsibilidad. Kaya nagtrabaho ako ng walang tigil.
Naging supervisor ako sa isang call center at sumasideline din ako bilang isang ESL online teacher sa mga estudyante sa China. Sa mga bawat araw na nagdaan, napuno ng sakit at pagkalito, pero isa na rin itong tulay sa daan upang matutunan ko ng buong puso ang salitang responsibilidad na tinatanggap ang kaparusahang nararapat sa akin na magiging responsable sa mga bawat kilos at bitaw na salita. Maging responsable sa mga lahat ng mga mapagdesisyonan kong gawin at balang araw, aaminin ko sa batang nasa Thailand ang kwento tungkol sa kanyang ama. Sa karanasan kong ito, unti-unti ko nang naiintindihan at nauunawaan ang pagiging responsable na sana maging daan upang makamit ko ang kapayapaan at tiyak na isa itong leksyon sa buhay ko na hinding-hindi ko na uulitin pa. That concludes today's story. I hope you enjoyed it and please come back for the next one. Please don't forget to like and subscribe and have a great day. See you next time. Bye!